lang po muna tayo. Ito po ay base sa aking experience dito sa Korea. So yan guys, pag-usapan na natin regarding about sa paano ka magkakaroon ng phone number dito sa Korea at kung paano ka rin mag-a-avail ng phone kung wala kang phone na gagamitin dito sa Korea. So first is very strict sila dito. Marami silang rules na pinapatupad. Kaya medyo may mga requirements na kailangan mong i-prepare bago ka mag-avail ng Korean number dito. Kung ikaw ay magi-stay ng matagal. So, ano ba yung mga kailangan nating requirements? Ang unang-una nating kailangan na requirements kung mag-avail ka ng phone number dito at cellphone na dito sa Korea is kailangan mo munang antayin yung iyong visa ID na lumabas bago ka pumunta sa mga phone company. And then, kailangan mo din mag-prepare ng mga ilang requirements kung ano yung pwede mong ipasa na income dito sa Korea. Yung pumapasok sa'yo na income dito sa Korea every month. So, ako, sa kaso ko is wala ako ditong trabaho. And then, ang ginawa lang namin ng aking husband para makakuha ko ng phone at phone number dito ay almost requirements regarding ng asawa ko sa trabaho ang pinakita namin. And then first, nag-open muna kami ng bank account ko bago kami pumunta doon sa phone company kasi hahanapin din doon kung paano ka magbabayad monthly bill. So yung yung bank account na inopen namin, yun yung account ang binigay namin doon sa phone company para every month auto-deduct yung akin monthly bills. Very strict sila dito, hindi katulad yan sa Pilipinas na bibili ka lang ng phone at SIM card and then pwede nang magamit. Pero dito ay hindi, very strict sila dahil yung phone na i-avail mo with SIM card, kung ano lang yung SIM card, kung ano lang yung phone na gagamitin mo, doon mo lang pwedeng magamit yung SIM card, yung Korean SIM card. Kasi kung tatanggalin mo yung Korean SIM card mo, halimbawa bumili ka ng SIM card, tapos nilagay mo sa phone mo, tapos gusto mo ilipat sa ibang phone, ay hindi po yun gagana. Napaka ano po sila dito kasi one time register po ang inyong SIM card. Lahat po ng details nyo, parang i-input nila dun sa Korean number mo para in case na mawala yung phone, ay madali nilang maibabalik yung inyong phone. Kaya wala pong, hindi po uso dito yung nakaw. Kasi halos lahat, madali kang madetect. Regarding naman sa mga minor, kung gusto nila mag-avail ng phone and Korean number, iba din po ang rules nila dito. Hindi po sila nag-aalaw nagbigay ng number, Korean SIM card number sa mga minor. Either ang magulang ang maglalakad nito para magkaroon ng SIM card ang anak. Magbibigay din po ng requirements yung magulang kung ano yung income monthly nila na pumapasok nila dito at kung ano yung relationship nila doon sa minor. Kasi po yung monthly bills is i-under sa name ng magulang. Kung ikaw naman po ay may phone at SIM card lang naman yung gusto mong bilhin, pwede naman po iyon. Dalhin mo lang po yung inyong phone doon sa phone shop, mga shop ng mga cellphone ba, nung bibilan mo na SIM card, dalhin mo lang po yung phone nyo and then ililista po kasi nila doon or ire-record nila doon kung ano yung phone unit na papasakan mo ng SIM card. So, kasi nga po, hindi nyo pwedeng ipasok sa iba yung SIM card sa ibang cellphone. And then, yung monthly bills po nila dito is auto-deduct sa inyong bank account. Hindi ko lang po alam sa iba kung paano yung kanilang payment. Pero ito po ay base sa aking experience ngayon kung paano ako magbayad ng monthly bills ko. So, ano po ba yung binabayad namin sa monthly bills? Yung phone, pwede kayong mag-avail. Halimbawa, kung gusto nyo i-cash yung phone, installment nyo, tapos pagka i-cash mo yung phone, ang monthly bills mo na lang is yung SIM card. And then, kung gusto mo naman i-monthly pay yung phone, sabay po yun sa monthly bills mo doon sa inyong SIM card. Bakit pa hindi na lang pwedeng loadan yung SIM card na Korean para wala na akong monthly bills pay? Bago ka po kasi mag-ability ng SIM card, tatanungin ka po nung phone shop na binilan mo kung anong plan ang gagamitin mo para paano yung payment bills mo. So, meron silang plan A, plan B, parang ganun po. Kasi sa akin yung plan ko,
monthly ko, yung MB or data ko, palagay nating 1,000 MB lang yung limited ko. So, kailangan, yun lang yung magamit ko or ma-reach ko sa loob ng 1 month. Na-open ko lang naman po yung data ko pag nasa labas ako kasi wala nga pong wifi. And then, pwede ka po doon naka-receive ng calls at pwede ka rin mag-message dito sa Korea. Pero pag ikaw po ay lumagpas sa MB ng limit mo doon sa iyong monthly MB, and then tawag ka na tawag sa other country calls, ay pwede pong lumaki ang inyong monthly bills pay. So, paano naman po kung hindi ako nakabayad sa tamang due date ko ng aking monthly bills pay? Ay marami po dong magte-text sa inyo or magtatawag na telecom company, and then magpe-penalty po kayo hanggat hindi nyo po nababayaran. And then ang alam ko kasi, hanggat hindi nyo yun nababayaran at hindi nyo dinideclare na ikakat nyo yung inyong connection sa Korean number or sa SIM card dun sa telecom company, ay continue pa rin po yung inyong bills payments. So, kung kayo po ay halimbawa babalik na sa inyong bansa at gusto nyo na pong mawala yung inyong Korean number dito, ay i-declare nyo po doon sa company, telecom company, na magkakat na po kayo para hindi na po lumaki ang inyong bills payment. Every month, para malaman mo yung inyong monthly bills sa inyong phone is 5 days before ng inyong due date, may makaka-receive po kayo na message sa inyong phone number. At doon nyo po makikita kung ano po yung mga expenses, kung bakit ganun kalaki ang inyong bill or ganun kababa ang inyong monthly bills pay. Ito pala yung mga telecom company na pwede nyo pagpilian ng inyong i-avail.